2 linggo na lang, Pasko na. Kaya naman marami na rin daw ang tila aligaga at nababagot na sa trabaho. Paano nga ba lalabanan ang pag-atake raw ng katamaran ngayong papalapit ang Pasko? Live mula sa Quezon City, si Cedric Castillo, may paandar. Yes, Jessica, pre-holiday stress o anxiety o panic o ngarag o yung nabanggit po ay yung aligaga, kung ano man ang pwede nating itawag dyan, natural lamang daw na makaramdam ng pambibigat ng isip at ng katawan kapag ganitong sasapit ang Kapaskuhan. Kumbaga sa isang buong linggo, dumating na tayo sa araw ng Miyerkules at gustong-gusto na raw natin na sumapit ang araw ng Biyernes. Kapag oras ng trabaho, galit-galit muna raw ang lahat sa loob ng accounting office ng Marikina City Hall. Wala raw dapat masayang na oras, lalo pa ngayong papatapos na ang taon. Sa desk nga ng accountant na si Rhea, santambak ang papeles. Stressful siya ngayon regarding kasi mas marami kaming kailangang tapusin. 4:35 ang oras ng sulyapan ito ni Rhea. Makailang tipa sa keyboard, buklat ng report. Nakapangolekta pa nga ng basura ang janitress. Ayun na nga, 2 minuto ang lumipas. Sabi pa ni Rhea, nakakainip ang bawat sandali habang papalapit ang Kapaskuhan. Excited ka na magkaroon ka ng time sa family. Na parang eto na naman, magpapasko na. Mahaba yung, lalo na ngayon, mahaba yung walang pasok. Nakaka-apekto siya, pero of course, yung responsibility mo rin na kailangan mong pumasok. Pagising malamig at saka medyo nakakatamad ng konti pero kailangan bumangon. Every morning after I pray, nag-exercise talaga ako. Kondisyonin man daw ang isip na magpakasipag, masusubukan pa rin daw ang tibay. Pagkatapos kasi ng inihahandang report, paghahanda naman sa Christmas ang ilalatag. Ayun, sa mga inaanak, siyempre Pasko kailangan bigyan ng mga aginaldo. Nakapamili na kayo? Hindi pa. Kailan kayo mamimili? Baka next week. Sa pag-aaral ng neuropsychology, maliban sa pangkaraniwang stress na talaga namang nakakahigop ng lakas, meron din daw tinatawag na eustress na nakakabuti pa nga sa isip at pangangatawan. Sa bagong bahay, bagong apartment, bago ang kotse mo, may stress ka rin kasi ayaw mo magasgasan. Pero yung mga eustress na merong positive na component na alam natin excited tayo, may excitement, no? Alam natin ang mga posibleng mangyaring maganda na kailangan nating gampanan. Sa mga panahong gaya ng magpapasko, napakadali raw mangibabaw sa atin ng nakakadrain na uri ng stress na minsay humahantong sa kawalan ng gana o kaya'y pagpapaliban ng gawain. Anticipatory stress ito, no? Na-anticipate natin ang mga stress na mangyayari dahil sa mga demands or mga dapat nating gawin. Alam natin na masyadong stressful ang Christmas dahil ang daming preparation ito, no? I-prepare natin ang ating sarili. Pero sa tamang timpla raw ng negatibo at positibong stress o sa madaling salita, positibong pananaw, kayang-kayang labanan ang bigat sa isip at pangangatawan. Nagme-meditate tayo, no? Nagre-relax tayo. Prayer, napakahalaga yan. Siguro the best way in order to avoid this feeling is to justify na kailangan mong gampanan ito, gawin upang maayos mo yung interpersonal relationship mo. Jessica, ayon pa sa nakausap natin na eksperto, kung kakayanin daw, kung kakayanin lang na isingit pa yung 8 oras o 8 hours na tulog gabi-gabi, kung hindi naman daw, pwede naman daw yung mga 7 hours, basta importante makapahinga at saka makapag-ehersisyo araw-araw para malabanan ang stress. Samantala, Jessica, speaking of stress, ito siguro mas stress yung mga kababayan natin mga motorista dahil dito sa may northbound lane ng EDSA, sa makalampas lamang ito sa Quezon Avenue, ay kapansin-pansin natin na nangingibabaw itong kulay pula dahil bumper to bumper yung sitwasyon ng trapiko ngayon na inaalam pa natin sa MMDA kung anong meron, pero sa ngayon ay babala dun sa mga motorista na mapapadaan dito, medyo masikip po o mabagal ang daloy ng trapiko. Jessica? Okay, maraming salamat sa iyo at huwag kang mai-stress, Cedric Castillo.